Good day, ma'am. Good day, everyone. I am making this video for me to report my part in our reporting since I'm not able to meet with you or report in front of you physically. So I hope you learn from this video. So our topic is all about the basics of instructional planning. So when we hear the word instructional planning, is that it always comes to our mind nga kanang it's a way of teaching and learning. So this is always used by teachers ang kaning instructional planning. They always plan ahead of time instead nga kanang magkara-kara sila sa pag kanang tudlo sa mga bata at that exact moment is that they tend to make prior preparations before discussing or before doing the kanang teaching and learning process. So here in basic of instructional planning, first, let me read to you the objectives for our lesson for today. So at the end of the lesson, learners are expected to first, describe the process of lesson planning. Second, value the importance of planning for lessons before teaching the students. And most importantly, develop a unit plan for one grade level in the K-12 curriculum guide for social studies. So, to give you a brief context regarding aning instructional planning, we have here a short scenario. So, in the scenario, you and your college friend booked a trip to Coron, Palawan, which is scheduled in less than 2 months. How would you plan for excursion? So, the situation here is that you are trying to take a vacation with your college friends. So, since you're planning to take a vacation, kailangan jud ka og concrete plan kung unsay padulngan sa inyong trip, unsay kanang buhato ninyo sa inyong trip, pilay magasto ninyo sa inyong trip. So daghan mo og i-take into considerations before mo take sa inyong trip. Just like bitaw sa kanang lesson planning, just like teaching and learning, dili ta ingong kanang rada-rada mo himo dayon mo kuan dayon ta mo hatag dayon ta og kanang buhaton sa students or kanang kung dili ganita prepared is kanang naara tay ipabuhat or naara tay basahon ning ana. Dili nga na pwede. Kailangan, in instructional planning, you must be always prepared. Muna siya ang dapat i-remember sa isa ka teacher. Always be prepared at all times. So, as much as possible, if you're trying to teach your children or students, you have to plan before ka mo teach nila. Because plan is the best way, jud, or it is the best, jud, at all times jud nga kanang kuan in order for you nga mo fight sa isa ka battle or even sa kanang teaching is a battle baya. It's a battlefield nga kailangan daugo ninyo. Kailangan ang inyong aim is makuha ninyo. Ang inyong goal is makuha ninyo at the end. So, muna siya no, let's go back to the scenario in which you are trying to book a trip to Coron, Palawan with your friend. So, how would you plan for this, good? What could go wrong to a well-planned trip man? Kung well-planned ang trip, nothing could go wrong, di ba? So, what you're going to do is first, a month before the trip, it is best if you have a reserved hotel or inn where you will be staying. So, ang first dyan mo i-take into consideration is asa man mo nga place magstay. Kailangan mo ka-stayhan for how many days man mo nga mag-take of vacation. Just like ari sa atong teaching and learning bitaw nga kailangan is kanang naamoy conducive place or environment for learning. That is why you always make sure na inyong classroom is na siya mga sufficient nga mga instructional materials or mga magamit nimo for teaching your students. Kay part man sa preparation ang pag-make sure nga ang place is conducive to learning. So, next nimo is that your next move would be if you plan for availing a tour package, you should have coordinated your
itinerary with them a week before the trip. So, kay kanang nagplan pa man ka 1 month no nga kanang ari ka mo stay sa isa ka hotel nga imong gibook. So, if ang next din mo i-take in consideration is kana jung kanang activities, what will you do during your trip? Di man sad pwede nga magstay lang mo or magtan-aw lang mo. Kailangan na dyan mo yung activities for fun to make something memorable. Memorable ang inyong vacation with your friends. Syempre, kailangan i-ensure ninyo nga inyong friend is mag-enjoy and namoy ma-learn sa inyong vacation. Let's see, ang imong friend is muna siya ang imong student. So, kailangan ikaw may nagplan. So, ikaw mismo mo'y ready sa ang inyong itinerary. Pero sa itinerary is muna siya nakalist na ninyo inyong mga buhatonon, especially ang kanang mga expenses ninyo, especially kanang mga needed jud ninyo nga mga i-purchase nga mga butang sa pag-adto ninyo sa tour. And then, ang activities po, ensure nimo nga dili lang ang activities is fun, but as well as kanang sud sa inyong budget, as well as kana sad ang inyong activities is kanang safe bitaw sa inyong duha, safe and fun sa inyong makahibaw ka nga when we do this activity is it will surely be memorable. Ingana ba? So that is their second step nimo. First, environment. Second is unsay ka ng guide mga itinerary nimo nga kailangan ma-set na jud na nimo siya. Next one is finally, a day before your trip, you should have packed your bags and ensure that you have your travel essentials with you. So, since a month before, nakaplan na tanan ang inyong environment, ang inyong mga itinerary is nakaset na, kanang naset na ninyo ang inyong budget for that kanang certain vacation. So, dapat a day before ka mo adto sa imong trip or mo travel na padung sa inyong destination, syempre, kailangan prepared ka with the materials or with the essentials na kailangan nimo sa imong trip. Di man pwede nga mo adto ka sa imong trip empty-handed. Pwede if naakay ka ng daghang nga budget nga pwedeng adto ra nimo palito ng imong essentials. But usually is sa mga mukuan of vacation is for them to save sad is magamit sila sa ilahang mga personal, kanang di na lang sila mo purchase og mga new nga mga items. But instead, they bring their own personal items with them. I-ready dyan na nila tanan sa isa ka bag, sa isa ka traveling bag na anangadtutan ng mga essentials nimo. Kanang imuhang ID, mga passport ba na, or imuhang mga clothes, mga personal items, including kanang mga toothbrush nimo and etc. So, daghan jud kag i-ready jud. So, just like nga rin sa classroom, ang isa ka teacher, a day before na siya mo teach, di na siya pwede nga wala na siya kailangan ready ang iyang PowerPoint nga dalon, ready ang iyang mga instructional materials nga i-present niya in front of the child. Dapat all set na ang tanan. Kay para smooth flowing ang vacation or smooth flowing ra ang pag-teach niya sa mga students. So, instructional planning is very much the same as planning for a trip. So, same ra jud kayo ni siya, especially sa mga steps nga imuhang pangbuhaton. Kay naman kay dapat mga important things that you should be prepared before ka mo set sa imong trip, before ka mo teach sa imong student. And dakay mga certain mga stages nga agian ba. Kailangan na kay mga step-by-step guide in order nga mas effective ang imong teaching. So, ang uban gani before sa start sa school year is nanaslay prepared already nga mga lesson plans unsay nakaset nila nga mga activities nga ihatag nila sa mga students regarding sa mga lessons. And ang uban kay before gani sa usa ka quarter is ready na sad na sila bisag bago pa naguman ang quarter kay ang mga teacher is busy gyapon kina sila sa tanan kay aside sa paghimo sa grades is nagready na sad sila sa ilahang mga future lessons. Kaya ang kanang mga lessons is kailangan man sad nila nga studyhan, dili man nga kanang lahos-lahos sila tudlo nga di sila prepared. As di sila prepared is ang kanang mga gipang tudlo nila is dili sila sure if sakto or accurate ang mga nahibaw-an nila or ilang mga na-learn. So kanang teacher is kailangan sad na sila nga studyhan nila ang lesson nga itudlo nila sa mga bata. Ang uban galing ng mga teacher is they are very flexible and adaptable nga
even before the actual lesson is maka-ready na dayon na sila. Bastag naalang ang lesson plan. Ang lesson plan jud mo gini siya fighting guide na to gid sa mga teachers before na sila mosabak sa pag-teach sa mga students. Having a detailed plan is beneficial if you want to organize classroom instructions, maximize time for teaching and learning, and have a fun-filled and productive school year. So, kung nana kay lesson plan, detailed pa jud nga lesson plan, importante jud kay na siya. And makatabang helpful kay na siya sa imuha kay ngara sa detailed lesson plan is nakaset naman systematically ang tanan. Na siya mga procedures nimo kung unsay first nimong buhaton, second nimong buhaton, prayer sa aka, second greetings, next imong kon mag-review ka sa mga students or classroom management man na. So nakaset na nga to sa imong detailed lesson plans ang imong step by step process sa pagtudlo sa mga bata. This way is smooth flowing ang imong pagtudlo ug for sure effective sa ang imong pagtudlo. The second one sa importance sa na ay detailed lesson plan is ma-maximize nimo ang time for teaching and learning. Syempre, when we do our lesson plan, diba, is we consider sad sa time. We set time jud sa mga students nga to do a certain activity or to read something, mga material. So, dapat kanang natay exact time or natay giset nga time for everything. Nga makompleto na nito siya within pila ka minutes or within 1 hour manggali makompleto ni nato siya or ma-achieve dayon nato ang ato ang mga objective pinaagi sa atong mga activities nga atong ihatag sa mga bata. Usa pa sad is if nakagi-follow nga lesson plan is for sure fun-filled jud ang imuhang pagtudlo kay imong mga activities nga guided man ka ngadto sa imong lesson plan sa mga activities nga buhaton nimo sa mga bata. Usa pa sad is productive kaayo ang inyong school year kay ngano man ang inyong lesson plan man is kuan. It composes of a lot of differentiated activities nga pwedeng buhaton sa mga students while they are learning, which is much effective pud kaayo kung they are highly engaged sa mga activities nga gi-prepare nimo ngara sa lesson plan. So according to the Department of Education on year 2016, instructional planning is the process of systematically planning, developing, evaluating, and managing the instructional process by using principles of teaching and learning. So, according daw sa DepEd, pag year 2016, ang kanidang lesson planning daw is systematic planning daw ni siya. When you say systematic, is that naa siya process, naa siya step by step. Or kani siyang instructional planning is a step by step guide ni siya for planning, developing sa imuhang lesson nga itudlo sa mga bata, especially included na nga ang mga activities nga itudlo nimo og the way sa pag-assess sa bata at the end of the lesson. And sa pag-manage pud nimo sa imong classroom, nasad included pud na sa imong lesson plan. Overall, ang kaning lesson plan is naa na jud ni siya ang tanan. Wa na kay dapat pangitaon kung naa kay detailed nga lesson plan. So, sa detailed lesson plan, the teacher attempts to organize the different ingredients of learning with the end goal in mind to ensure that students attain the set of curricular goals. So, ngari sa lesson planning is, ang teacher is mo-attempt na siya og ma-organize niya ang tanan nga ingredients sa teaching and learning, which is kanang cognitive, psychomotor, affective, usa na siya sa mga ingredients sa lesson planning nga kailangan nga naa sila ang ma-develop ang mind sa mga bata, ilahang emotional, ilang attitude, and especially ma-highly engaged sila physically sa ilahang lawas nga ma-apply nila ang ilahang mga learnings into real life sa pag-provide nimo syempre og mga activities nga pangbuhaton nila. And kani siyang tulo is muna siya kanang when we say end goal of mind is muna siya ang objectives natay end goal natay nakaibaw ta unsay padul nga nato kaibaw ta kung unsay kanang end or unsay point nga ganahan nato nga ma-achieve sa mga bata, unsay objective or unsay aim nga dapat ma-achieve sa mga bata. So next kay
The process is ideally done before a lesson, a unit, a quarter, a semester, or a school year. So, ang kani siya is kaning process of instructional planning. It is done before sa lesson, before sa unit, before sa quarter, before sa semester, or before sa school year. Kay ang planning, ari magid mag-start sa planning. Di ba ta pwede mag-planning ta after na sa discussion? Kaya ang planning is before man jud na siya nga mahitabo ang teaching and learning. However, it is important to note that instructional planning is continuous process. So, instructional planning is a continuous process. Di jud ka mahuman og plan. Especially if daghan kay masud sa imong mind nga gusto nimo ipabuhat sa mga bata nga feel nimo is effective jud kini siya nga isa ka activity nga feel nako if ipabuhat ko ni sa mga bata kay ma-achieve jud nila ang ilang goal. So, ang kaning instructional planning is continuous gid ni. As long as naa pa ka i-teach sa mga bata is magsige jud ka og plano for instruction nga para ma-ensure nimo nga effective ang pag-learn sa mga bata sa mga concept nga kailangan nila nga ma-learn. So plans can be modified or made flexible in order to accommodate the valid needs of learners. So ang kaning plano na to is it must be flexible. Dapat ma-modify or dapat kita nga teacher adaptable jud ta. So whatever changes, mga unexpected changes nga mahitabo, kailangan is ready ta. We are flexible to undergo sa kung unsa man ang mga changes nga pwede nga mahitabo kay para unsa man tong mga needs sa atong student is makuha na to, ma-address na to or ma-cope na to ang ilahang mga needs, makuha na to, mataga na to sila ang ilahang mga learning needs. Moment dyan na yung primary goal na to nga ang mga needs sa mga bata, sa mga students is ma-sustain na to. So, for instructional planning to be considered effective, it is important for teachers to address these following questions. So, kailangan ng instructional planning or sa pagplano pa lang nato is mahibaw na ta nga effective siya. That is why na 3 guide questions nga gi-provide ari. The first one is what should be taught. Unsa ang kaning what should be taught unsa daw itudlo nimo. So asa man ni nato makuha? Syempre na atay gitawag og curriculum guide. Ngadto sa curriculum guide is na provide na ngadto ang aim na to, ang atong goal, unsay topic, then unsay dapat ma-learn sa mga bata ara. So kailangan we are guided by curriculum guide sad. Kailangan ang itudlo sa mga bata is we base it in curriculum guide sad. Kailangan ma-align man na ang ilahang learning sa kung unsay kanang i-demand sa curriculum. Next is how would it be taught. So kaning how would it be taught is kanang it's up to you na teacher. Kung unsaon nimo na siya pagtudlo sa bata. Either kanang imuha pa na siyang ipa-activity ba na sa mga bata or imuha rang i-discussion sa mga bata, but usually sa lesson planning is more on differentiated activities na. So mo provide jud ta og lots of activities for students nga para ma-ensure na to nga kanang na sila mga ma-learn jud kay with kanang kuan man with engagement man jud is mas maka-ensure ka nga ang mga student is naka-learn jud sa imuhang gusto nga itudlo sa ilaha. Next is how should instruction and student learning be assessed. So importante po sa instructional planning no ang evaluation. Kailangan makaibaw ka nga ang kaning the way of evaluating nimo either pen and paper test man na or through performance based man na ang pag-evaluate nimo sa learning sa student is dapat ensure nimo nga kani siya is valid siya or kanang reliable ang imuhang pag-evaluate sa mga students nga wala lang sila na dependent with others or dependent sila sa ubang tao sa pag-learn nila or sa kanang ilahang pag-answer ba na or pagbuhat ba na nila, pag-apply ba nila sa ilahang learning. So dapat ikaw teacher importante gid nga step sa isa ka instructional planning is ang way of evaluating the students at the end of the lesson. Kay once man jud kung unsay result sa evaluation nimo is ari nimo ma-determine if na-achieve ba ang cognitive, affective, o psychomotor nga objectives nimo. So that's it for my part. I hope you've learned something from me and God bless us all.